Yo guys, check. Kamusta kayo mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi. At mamaya na, no? Ilang oras na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours na lang mga idol, no? At magkakaroon na tayo o lalabas ng ating FOMC, no? FOMC report. So magkakaroon ba ng cut rate? Magpo-post ba? 25 basis points ba? 50 basis points ba? Ayun ang kaabang-abang ngayon mga idol, no? So, pero mag-update muna tayo. Siyempre, malapit-lapit ang ating update. So, palike muna ng video natin mga idol, nyo. Once na click nyo na, like nyo na rin. Siyempre, palambing na rin. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan mga idol, na subscribe na kayo sa channel natin. So, ito yung hours natin. No? Medyo, kita nyo 6 hours bago tayo magkaroon ng FOMC. Ganito tayo, no? Kumbaga parang hindi masyado magalaw. No, consolidation lang tayo ng medyo boring mga idol kasi mamaya alam na yung mangyayari. So sinasabi ko sa inyo mga lods, mag-ingat kayo, no? In-explain ko na kanina sa video natin kaninang umaga na baka maging volatile yan. Up down yan. So maraming kukunin mga idol. So wag na kayong sumabay. So mamaya baka hindi ko alam kung anong oras siguro mga alas 12 mag-i-start si Boss Robo if ever na magla-live siya, magla-live trade siya. So kailangan medyo marami-rami tayong kape. No? Marami-raming kape yung kailangan nating ihanda mamaya mga idol. So ayan, gravities to mga lods, no? So update muna tayo. So refresh ko lang to mga idol. Refresh lang natin ang Bitpina. So kilala niyo ba to si Kristan? Mga loads, no? Si political commentator Kristan. Hindi lang siya political commentator mga lodi, nagki-crypto din to. Medyo na bago siya mag-political, ewan ko lang kung ano na una. Pero kasi una ko siyang napanood sa crypto mga lods Bitcoin, mga OG to Kasabay nila nila Tito to o baka nga nauna pa to si Kristan mga idol, no? So sabi dito, political commentator Kristan blockchain will make it harder for the corrupt to commit fraud, no? So ayun sabi niya, blockchain will definitely help curb corruption, and it is amazing to see several lawmakers talking about this as a tool to fight corruption. But the reality is that majority of the members of Congress are not knowledgeable enough to even want to push this blockchain initiative. Tama yan mga idol, no? Wala silang idea. Alam nyo, karamihan lalo na yung mga medyo veteran move na, mga matatamang edad na, no, hindi sila aware o knowledgeable, tama yun, no, sa crypto. So yung blockchain, ganyan, kailangan nyo pang ipaliwanag yan bago nila ipasa yan. So paano sila pipirma? Paano sila papayag na maipasa yung batas niya kung hindi nga nila yan naiintindihan? Diba mga lodi? Kuha nyo. So ayun yung parang sinasabi dito ni Kristan. Pero siguro, kasi dapat dyan, kahit na malaman nila, may maipaliwanag sa kanila yan, once na maipasa yan, hindi pa rin complete yun. Mga lodi, kasi mahaba-habang paliwanagan to pagdating sa crypto Ayun yung ko dyan. So, kung maipasa man to, siguro matagal pa. Pero marami nang nagmamadali mga lodi, kasama na nga to si the fourth blockchain bill is filed in the lower house by Calamba City Representative Cha Hernandez. This is also the fifth blockchain bill in the 20th Congress. So marami na silang nagpapasa ng bill na to o gustong maipasa tong bill na to mga idol. Senator Bam truly wants to curb corruption, then the actual transaction and payment should be done using cryptocurrency and the blockchain. This will make it extremely difficult to commit fraud. So ayan mga idol, no? Tama nga naman yan. Sinabi na natin din to mga idol, no? Na magiging transparent lahat kapag napunta sa blockchain. So sa tingin nyo ba papayag yung mga yun? Hindi nga nila naiintindihan yan 'di ba? So kahit na sabihin mo na ipaliwanag mo na siguro hindi mo makukuha yan sa isang beses o mapapakita ng isang beses mga idol. Tas okay na agad, 'di ba? Kailangan medyo mahabang paliwanag 'to. Magbigay ka ng mga example, magbigay ka ng mga pwedeng mangyari, 'di ba? So ganun yung sa tingin ko lang 'to mga idol, no? Kaya nga dito mga lodi, ito na sila Ito sila, no? Ito yung mga nagpasa o gustong ng blockchain sa ating mga budget.
The local crypto community has begun calling out the recently proposed blockchain bills. Crypto community builder Christopher Starr questioned why Bam Aquino's blockchain, the budget bill requires a 500 million budget. This amount has been excluded from most online communication materials. Siyempre may budget yan mga lodi, so manghihingi sila ng budget o ang hinihingi nila 500 million. Paano sila bibigyan kung yung magbibigay ng pera ay hindi naintindihan yun mga idol? Other filed bills mirror the same amount. Meanwhile, Art Samaniego Jr. Scamwatch PH commented that blockchain won't save the Philippines from corruption. Our country needs the proper digital foundation first. Other crypto participants question why there is even a need to file a bill. The DBM has already launched a blockchain project for its SARO and NCA documents, all without a bill. Ayan mga idol, no? So, kumbaga yung DBM gumagana naman ng maayos, saka SARO, NCA, no? Nawala yung bill na yun. Pero syempre, kailangan nating mga lodi, innovation. 'Di ba? Kailangan sabihin natin every week, no? Kailangan merong diyan, hearing, no, sa tungkol sa blockchain. Para ipaliwanag. Merong mga magpapaliwanag sa kanila, 'di ba, mga idol? Ganun dapat. Dapat maging interesado lahat ng mga mambabatas dito, mga lodi, para malaman natin kung talagang mapapasa to o hindi. Kasi pwedeng sa una lang to, tas hindi naman ma-follow up, tas meron pang nagsasabi ng crypto reserve o Bitcoin reserve. Nako, lalo pa yun mga idol, no? Hindi natin alam kung anong maging struggle nun bago mapasa yun mga lods, no? So sana i-push nila to. Kung talagang seryoso sila, mas maganda na ipaliwanag to, wag nila madaliin, kasi hindi nila makukuha sa ganun. Sa tingin ko lang hindi nila makukuha na pasan nyo na to kasi maganda to. Naku, hindi, mukhang mahirap yun, di ba? Sabi nga ni Kristan, yung mga pipirma kasi hindi naman nila naintindihan yan. So kailangan mapaliwanag muna sa kanila mga idol, no? So ayun yun. Ayun yung sa akin dyan mga idol Tapos, eto naman, popular YouTuber Tech Lead has launched a stream on crypto streaming platform Pump.Fun. So ito yung may di ba dito sa Pump.Fun yung may kumita na Pilipina ba yung kumita na yun na nag-live? Di ko alam However, several commenters were quick to bring up his clouded past. He has launched a token in 2021 with online investigator and YouTuber Copyzilla launching an investigation. Tech Lead is one of several popular characters to launch a stream on Pump.Fun. Other include adult film star Janisin and Filipino content creator. Ito nga Pilipina nga mga lodi na si Iskaela. So ayun yun. So marami nang nag-i-stream dun sa Pump.Fun mga lodi mukhang pinagkakitaan na nila yun mga idol Ito, napapanood ko ito dati. Ngayon hindi ko na siya masyado napapanood, pero may mga content ako na napapanood dito. Pinanood ko yung content nito na na tungkol sa mga cold wallet. Siya yung nun. Marami siyang cold wallet Parang binigay niya yung opinion niya dun. Ito. The US Treasury OFAC o yung OFAC has sanctioned 19 crypto scam entities in Burma and Colombia, no? The scams drained over 10 billion from American citizens. These entities conducted pig butchering and forced labor operations. Last May 2025, the OFAC also sanctioned Philippine-based Panel Technology for scamming 200 million from American victims. So malupit pala to mga lodi, no? Ito yung OFAC mga lodi ng sanction mga lods, no? Based on Coinbase backed network is exploring launching its native token. The base team dropped the announcement during the latest Basecamp event, while no official tokenomics and release date have been set.
Sorry. An airdrop for early adopters could be in store. O ayan mga Lodi network token ng Coinbase mga Lodi. Alam niyo naman yung Coinbase isa sa mga pinakamalaking exchange sa Amerika mga Lodi, yung Coinbase, no? So yung iba nga, once na nalilista sa Coinbase, pumapump. Parang sa Binance lang, di ba? Pag nalista ka sa Binance, papump ka, no? Subok na yon. SLP, RON, tsaka AXS, doon na nalista yun, nagpump talaga mga idol, di ba? So ayun yung mga nakita natin ditong news sa YGG at sa Bitpinas mga Lodi. So punta na tayo dito. Charles Hoskinson confirms he will attend the Senate Banking Committee Roundtable on Crypto Market Structure. So yung ADA, no, yung Cardano, kung sino pa may hold na Cardano dyan, good news to mga idol. Dahil alam nyo naman, di ba, masyadong pinupush talaga ni Charles Hoskinson yung Cardano mga idol, no? Sayang wala na akong Cardano Dati meron akong Cardano. Ewan ko ba, anong ginawa ko dun? Ba't ako nagano? Pero, kasi, nung, parang ganito yan parehas ako nag-invest sa XRP tsaka sa Cardano ng dati to ng mga 50k. Tapos, nung tumubo na siya, naging tig 70 na. Minsan lamang pa yung XRP. 80, tas naging 70k na yung 50k ko. Ginawa ko nun, binenta ko yung Cardano. Tapos, nilagay ko sa XRP. And then nag-pump na sila parehas mga idol, no? So pero mas malaki yung pump ng XRP. So hindi ako nagkamali nun mga Lodi. Hindi ako alam ko nag 3x o 4x yung XRP nun. Kasi from 50 yun 0.50. Tapos naging $3. Ano pala? 5x ata. Yung Cardano hindi naman siya nag 5x. Kumbaga, sakto lang din yun. Mas malaki yung na-profit ko sa XRP nun mga Lodi. So goods din sa akin yun. Pero maganda rin kasi talaga yung Cardano. So hindi kumbaga kasi nagpump na sila parehas Kasi yung mga naiwan na goods din na coins, ayun yung pinukusan ko muna, naiwan ko tuloy si Cardano mga idol. Kaya ngayon wala akong Cardano, sayang tuloy, karagis yan, no? Pero goods pa rin yan mga Lodi, do your own research Ito, Trump to sign bill to unlock trillions into the US economy and American crypto. XRP remain the #1 American crypto. And the real token built on the XRP ledger is set to channel 654.39 trillion in global real estate value. So, naalala niyo yung pinanood natin, no, na ang dami niyan mga Lodi, no? 654 trillion mga Lodi. Naku. Kung lahat yan itatakbo o sa XRP ledger gagalaw, malupit yan mga idol, di ba? So dito naman tayo. Google to support stablecoin. Ayan, Google team up with crypto firm like Coinbase to let AI apps accept stablecoin payment. So yung Google mga Lodi, siguro yung mga empleyado ng Google o kung ano man yung mga ka-Google AdSense, pwede kaya yan. Siyempre ako sa Google AdSense ako Pero kasi ang gusto ng pwede na rin sa Google na magano sila ng stablecoin, no, payments. Goods 'yun mga idol. 'Di ba? So grabe, no? From alam niyo ng 2023, halos yung si Gensler pa yung nakaupo mga idol kasi bago lang si Paul Atkins 'di ba? Nung si Gensler pa yung nakaupo, mga Lodi, talagang wala kang makikitang mga company o institution, mamagilan-gilan lang na talagang ina-adapt yung crypto. Pero nung naging si Paul Atkins na, tapos naging si Trump na yung presidente, grabe, halos lahat na. Diba? Naglabasan na mga idol, lalo yung mga NDAs ng ng XRP, ng Ripple. Binance is reportedly in talks with the DOJ to end its 3-year compliance monitoring requirements from the 4.3 billion settlement, which could ease regulatory pressures on the exchange per Bloomberg. So kasi natatandaan nyo, di ba, bakit hindi na si ZZ yung parang CEO? Kasi nagkaroon sila ng kaso, no? Si CC nagkaroon ng kaso. Tapos after nun, yung Binance biglang naging sila, napunta sila sa monitor. Minomonitor sila ng DOJ, no? Kumbaga bantay sarado sila sa DOJ. No, hindi kayo pwedeng magganyan-ganyan, babantayan namin kayo. So ngayon, nagkaroon sila ng settlement na 4.3 billion, parang ni-request ng Binance, no, na
tanggalin nyo na yung monitor nyo sa amin. Di ba? Bayad na kami, tsaka si Zizi, ano na, nakalabas na. Pero ongoing pa ata yung kaso kay Zizi, mga idol eh. Pero kaya ni Zizi yun, mga lods, wala sa kanya yun. So ito lang, parang sinabi ng bayan sa, baka naman pwedeng tanggalin nyo na, mga lodi, monitor nyo sa amin, di ba? Kasi nape-pressure kami. Ayan, to ease regulatory pressure on the exchange, di ba? Tama yan, mga idol. So, nagre-request mga lodi yung Binance. So, dito na tayo. The first XRP and Doge ETF will launch in 2 days, mga lodi. So, Friday sa atin to. 18, September 18. Mga lodi, alam na. Nagbudega pa naman ako ng 500 pesos sa Doge. Nakaraan. Nagbudega ako 500 pesos dyan sa Doge eh. Sana lumago mga idol, no? Hindi, nagdagdag lang ako ng ano lang ako. Actually, dalawa silang dinagdagan ko eh. No, so ayan, yung 1,000 ko, pinati ko sa kanila, hindi ko na tinrade. Sabi ko, bodega ko na lang sa inyong dalawa. Total, magkakaroon naman ng ETF to si Doge. Yung no, King of Meme Coins, grabe, mauuna pa siyang magkaroon ng kung tutuusin, mauna pa siyang magkaroon ng ETF sa ibang utility coins, di ba? Ganun kalupit to. Mga lodi, no, yung community ng Dogecoin mukhang malakas ang kapit, mga lodi Ano sa tingin nyo? Mauna pa siya sa iba, oh. Sabi ni Jake Laber dito, 2 giants getting their turn on the big stage. So, ayan, mga idol, di ba? Unti lang ko dito sa Dogecoin, mga lodi. Unti lang bodega ko dito, eh. Di ba? Kasi simula nung, di ba, sabi ko nga, bumili ako sa sasakyan, naubos yung ating crypto. So, may natiran lang sa akin kapiranggot na XRP, ayun yung nasa cold wallet ko. And then yung mga, tas simula nun, parang nag-trade lang ako ng paunti-unti, and then nagbudega ako ng mga gusto kong coins, mga lodi. So napaka lang ng coins natin ngayon, at sana nga lumaguyang mga yan, mga idol. So ito, breaking, ORQO just dropped in Abu Dhabi with 370 million AUM. Now, eyeing Ripple USD. Ano ba yung AUM? Tangalay ko nakakalimutan yung AUM. AUM. Yan, nakaka-search ko nga. Alam ko na ito, nakakalimutan. Asset under management. Taragis ka, lagi kita nakakalimutan. Sa crypto kasi, ang daming ganyan, no? Yung mga, letter lang. Nakakalito. So, ayan. Asset under management, mga lodi, 370 million. Pero, ang tinitignan nila is Ripple USDT yield as it scales from Europe to the Middle East, mga lodi, no? So, they are eyeing Ripple, mga lods, no? So, good news yan, mga lodi. Pero wala pang final decision, Kumbaga, tinitignan pa lang nila. So, pero syempre, rumor, di ba? So, sabi nga nila, buy the rumor, sell the news. Eto, matindi ring partner to, mga lodi. Kanina rin to nangyari, kagabi. XRP Treasury Company Vivo Power announces plan to acquire XRP at up to 65% discount by exchanging mine tokens from its expanded digital asset mining fleet through bulk purchasing deals. So, ayan malupit to. Shows how strategic some firms are getting with treasury diversification. Basahin ko nga ito si Web. Okay, I get it that Vivo Power wants to acquire more XRP for its treasury. But, what this thing about 65% discount? O nga, ano ba naman yung 65% discount niya? Alam nyo, kapag may mga tanong wala yung bilog na ganito, mga lodi, no? Papaliwanag, wala ba nagtanong kay Grok? That discount deal sounds huge. Early buyers could gain big. Pag early buyer ka, nasabi dito yun, di ba? O bulk purchasing deal. Pag malaki ka bumili. Mga loads, no? Dito tayo. Ito. Ano ba itong huli kong ito? Ayan, huli. Malupit yung huli natin na yun, mga lodi. Dito muna tayo. For XRP to reach $100, sabi dito ni Black Swan Capitalist, ang idol natin, it starts with big players quietly stacking. No? Yung mga malaking player, no? Tahimik lang sila, pero bumubudega na pala sa Gately. No? Banks, financial institutions, banks, ito pala, may quit pala. Ba't ka magmadali magbasa, Jeb? Ayan. Banks,
Financial institutions and investors have been building position for years, quietly accumulating billions of XRP while retail gets shaken out during orchestrated volatile swing, no? So itong mga malalaking na to, mga whales na to, mga lodi, mga big players tulad ng banks, financial institutions, no? Quietly nagbi-build sila ng position nila ilang taon, no? 4 years na. No? Nag-acquire sila ng mga billions, pero yung mga retail nag-shaken out, no? Dahil sa orchestrated volatile swing, no? Kumbaga parang ano yan, mga lodi, minamanipulate na volatile swing that naturally reduce circulating supply and triggers the first real supply shock. At the same time, XRP adoption to cross-border settlements and liquidity transfer drives growing transactional demand. So alam na natin yan na marami na nga, in demand na nga, no? When you combine a tightening supply with increasing usage, the stage is set for XRP to hit the $100 mark. So alam nyo sila, yung mga nagpipredict nito, mga lodi, syempre hindi naman basta-basta rin magsasalita. Ako lang kasi wala talaga akong, kumbaga, siguro yung mga research nila talagang solid. Ako kasi yung research ko, ano lang din ako yung parang masyado siguro akong realistic o hindi ako masyadong bullish siguro sa XRP. Pero sabi ko nga ang aking price ko dyan sa XRP ngayon, pwedeng umabot lang ng 11 to 30. Malaki na nga yung 30, sabi ko. Pero sila, itong mga magagaling, yung mga talagang malulupit, yung mga veterans, talaga, ang lalaki ng ng price nila sa XRP, 100, 1,000. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yun. Pero ayun na nga, pinapaliwanag niya na dito, di ba? When you combine the tightening supply with increasing usage, the stage is set for XRP to hit the $100 mark. So kapag nag-combine daw yung onting supply tsaka yung malupit na paggamit, no, talagang in demand na gamit, pwede niyang ma-hit yung 100. Moving from $100 to $1,000 requires widespread integration into the global financial system. Here, XRP shift from being a retail speculative asset to a functional utility, essential becoming digital collateral and the preferred settlement mechanism for banks, stablecoins, and tokenized assets. No? As financial institution, use XRP to settle large-scale payments and manage liquidity. The velocity of transaction and the total value flowing through the network grows exponentially. Grabe. Meaning daw, each unit of XRP now represent a large portion of the global financial activity, naturally driving its valuation toward $1,000, mga idol. No? Anong year kaya to? Anong kaya to, mga idol, no? Reaching 10,000. Ako, 10,000 na gusto nila, mga lords, no? 10,000 is function of XRP's full-scale utility and infinite scalability through its ability to absorb global liquidity, no? Grabe yung portion yung usage ng XRP, no? Unlike most cryptocurrencies, XRP was designed to settle massive volume of value with minimal friction. Ayan ayun yung pinakamalupit niyang talagang ginagawa, no? When the financial system fully leverages its capacity, including cross-border settlement, tokenized debts, stablecoin settlements, and collateralization, demand for XRP become effectively limitless, mga idol, no? Kaya sabi ni Brad Garlinghouse, ginawa kaya talaga 100 billion yan dahil baka nga kulangin pa yan kapag in demand na yung use sa kanya. Its price scale not based on trading but on the actual liquidity and value it processes. At this stage, XRP basically function as the backbone of digital finance, akin to digital gold. Ayan. Where each token is tied to enormous financial flows, making $10,000 a plausible outcome under full adoption and usage, mga idol, no? To conclude, the path to this price is not speculative. Sabi niya, hindi raw speculative yun. Ibig sabihin, talagang pwede mangyari, mga idol. It's based on structural adoption, supply dynamics, liquidity, absorption, and the networks built in design. No? Kasi doon talaga naka-design si XRP para sa mga ganyan.
mga loads, no? Dinesign siya para dyan. So once na gamitin siya, sabi nga nila it's going to the moon or it's going to zero. Kapag hindi ginamit si XRP ng globally, mga lodi, hindi siya tinanggap, hindi siya yung pinakamalupit na technology hindi ginamit, wala, mga lodi, no? It's either babagsak siya o matagal siya bago mag-pump o aabot ng ilang taon na naman. So ngayon, parang it's make it or break it to, mga idol, ngayon cycle natin. Ngayon 2025 to 2026, ito yung parang pinaka crucial year sa Ripple o sa XRP. Once na hindi sila nagtagumpay na makuha yung mga gusto nila ngayon o maging mapili sila, hindi sila mapili, delikado, mga lodi, parang ganun. Each phase, 100, 1,000, 10,000, simply represent a deeper level of integration into the financial ecosystem. From early accumulation and supply shock to the full-scale global adoption and liquidity absorption. No? Absorption. Get full, feature on XRP, the financial reset, and the institutions don't want you to see. Ayan, mga lodi, no? So, pwedeng mangyari. Ayun nga yung parang na-realize ko na laging sinasabi yun ng mga ibang matatagal na sa XRP, mga idol, na ito yung parang pinaka-final na crucial. Hindi namang final pala, crucial to, mga idol. Once na ito na yung parang push start button Once na magtagumpay sila ngayon at ma-push na yung start button, tuloy-tuloy na yan, mga lodi, yung adoption sa XRP, sa Ripple technology, tuloy-tuloy na, mga lodi. Pero kung hindi mapupush yung start button, puro usapan lang, puro tenga-tenga lang ng mga partnership, nako, mukhang magtatagal tayo, mga idol. Pag hindi nakuha ni Ripple yung pinakamataas, pinakamalaki at pinakamalupit, wala, mahirapan, mga lodi. So ganun yun, parang sa akin lang yun, mga idol, no? Yun yung naisip ko, kasi naririnig ko rin sa kanila yun, mga lods, diba? So ito yung pinaka-last ko, mga lodi, matindi to. September 30, mga idol, ang inihintay natin na Clarity Act, no? Mapapasa na ba? Exciting times for crypto, sabi dito. The Clarity Act HR 3633 passed the House back in July with bipartisan support, 294 to 134, no? Senate Banking Chair Tim Scott is pushing hard for finalization by September 30. Building on the Genius Act success, no? Kasi nag-success na yung Genius Act, yung mga idol, While House and Senate leaders are confident it will pass, bring long-awaited regulatory clarity for digital asset and boosting US innovation. So, September 30, mga lodi, kaabang-abang yan, mga idol, no? Sana nga, mga lods, no? Isa yan sa mga natin, isa yan sa mga inaabangan natin, mga lods, Pag yan pumasa, nako, ayun nga yung sinasabi ni Brad Garlinghouse, kasi once na pumasa yung Clarity Act, mga lodi, parang magkakaroon tayo ng malupit na rules, 'di ba? So yung mga meme coins, mga shit coins, nako, mukhang magiging delikado sila. 'Di ba? Hindi lang si Brad nagsabi noon na once na mapasa yung magandang clarity rule, ay yung regulatory rules natin, mga idol, 99% ng mga crypto mag-going to zero. Ayun yung sinabi. 'Di ba? Kaya yung 1%, dapat alam mo kung ano yung mga matitirang 1% na coins. 'Di ba? Wag kang kumbaga, 'di ba? Kaya nung sinabi ni Brad Garlinghouse 'yon na 99% mag-going to zero, syempre, sure na 'yun na hindi kasama XRP doon. Sasabihin niya ba 'yun na dahil kasama pala XRP sa mag-going to zero? Syempre, mas maganda na kung sa portfolio mo, dapat meron kang XRP. For me lang 'yun, pero do your own research. Hindi ako financial advisor. Tambay lang ako, mga lodi. Huwag kayong makinig sa akin para bumili ng coins, magbenta o mag-hold, no? Do your own research, mga lodi. So ayun yung ating malupit na news ngayong gabi, mga lodi. Ito, kabang-abang to. Tsaka syempre mamayang alas 2. Ayun yung pinaka-inaabangan natin, mga idol, no? Yung alas 2 natin. So grabe. So ayan, mga idol, sobrang salamat. Shoutout nga pala sa mga bumati kay Boy WhatsApp sa birthday niya. Thank you daw mag-thank you ka. Thank you ka. Thank you everyone for my birthday. Ayan. Thank you daw, mga idol, no. So bukas ng umaga na tayo magbabasa ng comment, mga lodi, kasi meron kaming tatapusin ng project dito, mga idol, no. So ayun lang. Kita-kits tayo. Huwag niyo kalimutan i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange diyan, mga idol, sana
Check nyo yung link dyan sa description natin mga Lodi. Shoutout sa lahat na nag-comment, nag-like ng video, sumusuporta sa channel natin. Kita kayo bukas ng umaga mga idol. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw at What's up, what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's linked in the description. Also, if you don't subscribe to me,